sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. South Korea nagpahayag ng pagkabahala sa ginawang panghaharas at pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa bangka ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hataw Balita. Ito sa bawat 10 mga Pilipino na isulong ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mapayapang paraan batay sa isang survey. Hataw Balita. Bilang ng mga pulis na kinasuhan sa pagkamatay ng binatang biktima ng mistaken identity sa Navotas City, umakyat na sa 8. Hataw Balita. Panel of Prosecutors ng Department of Justice, pinakakasuhan na si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tevez Jr. at 5 iba pa kaugnay ng Negros Oriental killings noong 2019. Hataw Balita. Panibagong round ng taas presyo sa mga produktong petrolyo, inaasahang ipatutupad bukas. Hataw Balita. At vaccine certificate inalis na bilang requirement sa mga traveler na pupunta ng Pilipinas. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Nagpahayag ng pagkabahala ang South Korea kaugnay ng ginawang panghaharas at pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa bangka ng Pilipinas sa West Philippine Sea na papunta sana sa Ayungin Shoal para magdala ng supply sa BRP Sierra Madre. Nagpahayag ng pagkabahala ang South Korean Embassy sa pamamagitan ng isang social media post hinggil sa panibagong tensyon at aksyon ng China sa nabanggit na lugar. Tiniyak naman ang embahada ng Republic of Korea sa bansa ang kanilang suporta para sa kapayapaan, stability at rules-based order. Binigyang din ng ROK ang kanilang pagpapalaga sa International Sea Lane of Communications, alliance sa paglalayag at overflight na tumutukoy sa international law na pinagbabatayan ng 2016 arbitral ruling kung kaya't nabasura ang claim ng China sa South China Sea. Hataw Balita. Nais ng 70% o 7 sa bawat 10 mga Pilipino na isulong ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng diplomasya at mapayapang paraan. Batay ito sa naging resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research na isinagawa mula July 22 hanggang July 26. Sa kaparehong survey, lumalabas din na 65% sa mga Pinoy ang nais ipaglaban ng territorial rights sa WPS sa pamamagitan ng military actions na sa definisyon ng Okta mas pinaigting na pagpapatrolya sa WPS. 61% naman ang nagsabi na dapat palakasin ng pamahalaan ang kakayahan ng militar para maproteksyonan ang mga pag-aari ng bansa. 41% ang nagsabi na dapat palakasin ng pamahalaan ang diplomatic efforts nito sa loob at labas ng bansa upang mabawasan ang tensyon sa WPS. 40% ang nagsabi na dapat iprioridad ng pamahalaan ang pagsabak sa mga joint military patrol at exercises sa tulong ng mga kakamping bansa, habang 19% lamang ang nagsabi na upang matigil ng girian sa pinag-aagawang teritoryo, magkaroon na lang ng joint economic development sa WPS. Ginawang survey sa 1,200 na mga Pilipino edad 18 pataas. Hataw Balita. Isinusulong ni Senator Robin Padilla na magkaroon ng development project sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Layo ng kanyang panukala na makumbinsi ang mga mamamayan na manatili sa isla at mas dumami pa ang mga tao na manirahan sa Pag-asa. Sinabi ito ng senador sa kanyang pagbisita sa isla noong Biyernes, August 11. Ayon sa senador, malaki ang papel ng Pag-asa Island sa kasaysayan ng Pilipinas at pag-aari nito ng bansa, kaya hindi dapat hayaang maangkin ng iba. Hataw Balita.
Walo na ang pulis sa Navotas City na kinasuhan ng administratibo kaugnay sa pagkamatay ng minor de edad na si Jemboy Baltasar na biktima ng mistaken identity. Ayon kay Police Colonel Alan Umipig, ang chief ng Navotas City Police, ang dalawang pulis na nadagdag sa kinasuhan ay hindi binigay ang pangalan subalit may mga ranggo na kapitan. Kasamaan niyang mga ito sa nanguna sa nangyaring police operation subalit hindi agad umamin. Sinabi pa ni Umipig na hindi nag-report sa kanya ang team leader bago ang operasyon para sana nakapagbigay siya ng guidance at naipahanda ang mga kailangang gamit gaya ng pagsusuot ng body-worn camera. Diniyak naman ni Police Colonel Umipig sa pamilya ng biktima na papapanagutin ang mga sangkot na pulis. Hataw Balita. Nangako ang Department of Migrant Workers o DMW na magbibigay ng tulong sa mga kapatid at overseas Filipino worker o OFW na ina ni Jemboy Baltasar 10 araw matapos pagbabarilin at mapatay ng mga pulis ang binata sa isang insidente ng mistaken identity sa Navotas City. Paglabag sa NAIA galing Qatar nitong Biyernes, August 11, agad na dumiretso si Roda Lisa sa kanilang bahay sa Navotas kung saan naging emosyonal ito nang makita ang labi ng kanyang anak. February 2021 nang umalis ng bansa ang nanay ni Jemboy upang magtrabaho sa Qatar. Matapos ang 9 na buwan ay hinuli at ikinulong ito dahil sa kasong absconding nang umalis ito sa kanyang employer dahil dumarami ang pinagsisilbihan niyang amo na taliwas naman sa kanyang kontrata. At matapos din itong makalaya, ay nagsimula na itong magtago-tago habang naghahanap ng trabaho hanggang nalaman ng Department of Migrant Workers ang sitwasyon ni Roda at tinulungan itong makauwi. Pakinggan po natin ang pahayag nila Undersecretaries Bernard Olalia at Hans Kakdak ng DMW. Siya po ay documented naman at meron siyang ahensya na nagpadala sa kanya sa bansang Qatar at may mga bagay-bagay na iimbestigahan kami pagdating po sa issue na yun. Isang masakit na pangyayari yung nangyari sa kanyang anak at tutulong tayo na mabigyan ng hustisya yung pagkakabaril sa kanyang minamahal na anak. Tutulong tayo sa kinabukasan ng kanilang anak. And then siya mismo ay dahil nauwi na siya, kinakailangan din ng trabaho. So tutulungan din namin siya sa larangan na yun. Hataw Balita. Ipinasasampa ng Department of Justice ang 3 counts ng murder laban kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Tevez Jr. at 5 iba pa. Kaugnay ito sa nangyaring Negros Oriental killings noong 2019. Ayon sa Justice Department, mayroon ng sapat na batayan para kasuhan si Tevez at 5 iba pa batay sa mga piniresentang ebidensya sa isinagawang preliminary investigations. Ang reklamo ay nag-ugat sa pagkamatay ng biktima na sina Michael Dungog, isang dating board member sa Negros Oriental noong March 25, 2019, Lester Bato na napatay naman March 26, 2019 at Pasito Libron. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla, inaasahang may sasampa na sa Manila City Regional Trial Court ang mga kaso ngayong araw. Pakinggan po natin ang pahayag ni DOJ Secretary Crispin Boying Remulla. There's a lot of evidence that was gathered. Basta yung isa sa mga may alam talaga ng pangyayari ay talagang testigo na itong mga to ang may kinalaman sa pagpatay ng 3 tauhan na binanggit natin. Hataw Balita. Sa iba pang balita, hindi na kailangang magpresenta ng vaccine certificate ang mga pasahero na pupunta ng Pilipinas. Batay po sa Department of Health Bureau of Quarantine o DOH, BOQ Memorandum Circular 2023-06, kabilang dito ang mga inbound travelers sa mga airport at seaport ng bansa. Ibig sabihin nito, lahat ng mga international traveler ay tatanggapin sa bansa kahit ano pa man ang kanilang vaccination status. Isa namang welcome development para sa Department of Transportation ang nasabing hakbang. Ayon sa kagawaran, patuloy silang makikipag-ugnayan sa Department of Health sa pamamagitan ng BOQ upang tiyakin na lahat ng mga pasahero ay mabigyan ng ligtas at komportableng biyahe. Hataw Balita.
Isang amnesty package ang inihahanda ng pamahalaan para mahikayat ang mga rebeldeng komunista na magbalik loob sa gobyerno at komunidad. Sinabi ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa kanyang mensahe sa International Humanitarian Law o IHL Day nitong Sabado, August 12. Ayon kay Bersamin, isang malaking hakbang ito para sa pagsusulong ng kapayapaan sa bansa. Nagpapakitaan niya ito sa pagnanais ng pamahalaan na makasunod sa IHL na nagsusulong ng kapayapaan at sustainability. Iniwalang kalihim na malaking tulong ang inihahandang amnesty package upang matapos ng walang humpay na karahasan at maisulong ang pagpapatawad at paghilom sa bansa. Hataw Balita. Hoy, rank 7 ang nakuha ng Pilipinas sa 11 bansa sa Southeast Asia na may maayos o malakas na internet. Batay po ito sa pinakahuling Pulse Internet Resilience Index na inilabas ng global non-profit organization na Internet Society. 46% na overall internet resilience ang nakuhang score ng Pilipinas. Pinakamabilis naman ang Singapore na nakakuha ng 72%. Sinundan naman ang Vietnam na nakakuha ng 52%. Ang mga bansang Brunei, Malaysia at Thailand ay parehong may score na 51%, habang ang Indonesia ay mayroong 48%. Sinundan naman ang Pilipinas pagdating sa lakas ng internet ng mga bansang Myanmar, Cambodia, Laos at Timor-Leste. Nakabase ang isinagawang pag-aaral sa key metrics na infrastructure, performance, security at market readiness. Nakuha ng Pilipinas ang score na 48% pagdating sa infrastructure na siyang pangatlo sa rehiyon, 48% sa internet performance, 54% sa security at 35% naman sa market readiness. Hataw Balita. Nakasama ulit ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa listahan ng worst airport sa buong Asia batay sa isinagawang pag-aaral ng isang international vacation rental company na Kasago.com. Batay sa nasabing pag-aaral, nasa ika-8 pwesto ang NAIA sa worst airport sa Asia pagdating sa passenger queuing times o haba o tagal ng pila ng air passengers. Bukod sa NAIA, kabilang sa worst airports in Asia ang Chennai at Pune Airport ng India, ang Dalaman at Istanbul Airport ng Turkey, Tribhuvan International Airport ng Nepal at ang Kuwaiti International Airport. Nakasama rin sa listahan ng Islam Karimov, Tashkent International ng Uzbekistan at King Abdulaziz International Airport ng Saudi Arabia. Samantala, nanguna naman ang Changi International Airport ng Singapore sa Asia at World's Best Airport in Queuing Time. Wala pang inilalabas na pahayag ng NAIA Administration at ang Department of Transportation hinggil dito. Hataw Balita. Oy, mag-imbak na po ng tubig mga kasangbahay dahil 9 na araw na makararanas ng water service interruptions ang ilang customer ng Maynilad. Sa abiso ng water concessionaire, bunsod ito ng network maintenance na kanilang isasagawa simula ngayong araw, August 14 hanggang August 22. Bilang sa mga lugar na mawawala ng supply ng tubig ay ang Maynilad customers sa Bacoor City at Imos sa Cavite, Binondo, Sampaloc at Santa Cruz sa Maynila. Gayun din ang Caloocan City, Las Piñas City, Muntinlupa City at Quezon City. Ayon po sa Maynilad, ang naturang network maintenance ay bahagi ng kanilang mga ginagawang hakbang para mas mapabuti ang kanilang serbisyo sa kanilang mga customer. Para sa mas detalyadong listahan ng mga lugar at oras ng water service interruption, isitahin ang Facebook page o website ng Maynilad. Hataw Balita. Naku po, abiso ho sa ating mga motorista. Magpakarga na ho kayo ngayong araw dahil bukas po magkakaroon na naman ng panibagong oil price hike. Sa ika-6 na sunod na linggo, tataas na naman po ang presyo ng gasolina at kerosene, habang pang 5 linggo namang may pagtaas presyo sa diesel. Sa abiso po ng mga kumpanya ng langis, 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos ang tinatayang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos naman ang inaasahang oil price hike sa diesel.
habang 2 pesos and 20 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos naman ang itataas sa kerosene. Ang nasabing oil price hike ay bunsod pa rin ng pagbabawas ng Saudi Arabia at Russia ng produksyon ng langis at pagtaas ng demand nito sa world market. Inilunsad ng Armor Division sa pakikipagtulungan ng Tarlac Heritage Foundation ang hardin ng lunas sa loob ng kampo militar sa Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Layunin ng hakbang na mataniman ang iba't ibang uri ng puno at halaman ng mga idle lands sa loob ng mga kampo sa kampo militar para sa kapakinabangan ng mga sundalo at kanilang pamilya at upang matiyak ang kasapatan ng pagkain. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita. Iba't ibang uri ng mga inaning gulay at prutas ang ibinida ng mga sundalo sa launching ceremony ng Hardin ng Lunas sa Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac netong Biyernes, August 11. Nagmula ang mga inaning gulay sa nasa 8 ektaryang agri-reforestation project sa loob ng kanilang kampo kung saan dito nakatanim ang iba't ibang uri ng mga gulay, prutas at non-fruit-bearing trees at matatagpuan din ang livestock dispersal at tilapia funds. Meron na ring mga nakatayong mga playground para sa family activities. That's just one example of the strategic initiatives between the DNR and us and our civilian partners in national development. We have to sustainably and responsibly not only protect but use wisely what we have for building the foundations of a stable, prosperous, strong, resilient, and steadfast Republic of the Philippines. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, ang Hardin ng Lunas ay malapit na ring ibigay sa iba't ibang kampo militar upang matulungan ang mga sundalo at kanilang pamilya na magkaroon ng alternatibong livelihood project at seguridad sa pagkain. Samantala, nakatakda ring ilunsad ng pamunuan ng Armor Division ang isang aplikasyon na pinamagatang The Gift of Tree App na magbibigay pagkakataon sa mga stakeholder na makapag-donate ng mga puno at makibahagi sa greening program ng national government. Target ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na maaabot ang 1 milyong hektarya ng mga lupain sa bansa para sa kanilang reforestation project. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. Nangangailangan na ngayon ng maraming imported rice ang mga rice miller sa Bukawe, Bulacan. Gusto dito ng kakapusan sa supply ng palay na nanggagaling sa Northern at Central Luzon. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Kung dati 38 to 42 pesos na ang per kilo ng bigas, ngayong buwan ng Agosto, sumampa na sa 48 to 55 pesos ang presyo ng local rice sa mga public market sa Bulacan at maging sa Central Luzon. Bunsod ito ng mataas na presyo ng palay na kung dati 25 to 28 pesos, ngayon ay 34 to 35 pesos na ang per kaban. 2,400 pesos per kaban o 48 pesos kada kilo ngayon ang pinakamababang bigas na mabibili sa kanila. Habang ang pinakamagandang klase na dinurado ay mabibili sa halagang 2,600 pesos per kaban o 52 pesos kada kilo. Ayon kay Gibby David, presidente ng Intercity Rice Mill sa Bukawi, ngayon ay matumal ang palay na dumarating sa kanila galing norte. Kung meron mang dumating mula sa Central Luzon, ay mataas naman ang presyo. Para masolusyonan ang mataas na presyo ng bigas, kinakailangan na anya na umangkat ng maraming imported na bigas galing India, Thailand, nang sa gayon ay bumaba ang presyo ng bigas sa bansa. If ever itong dadating ngayon, mataas pa to eh. Hindi pa ito makakapag-stable pa lang eh. Pero kung halimbawa nagbaba yung Thailand, Vietnam, tapos dumating, makakapagbaba ng presyo ng bigas natin. Tsaka yung Indian rice. Pag natuloy yung nakapag-import yung mga importer from Philippines through the DFA papunta dito sa atin, malaking factor yun na makakapagbaba ng price. Dagdag pa ng presidente ng Intercity Rice Mill, wala silang buffer stock. Ang pag-asa ng mga rice millers sa Bulacan kung magsasabay ang harvest season sa Setyembre at darating na rin ang mga imported rice galing sa India, Thailand at Vietnam, ay malaki ang posibilidad na bumaba ang presyo ng bigas sa buwan ng Oktubre.
Samantala, sinabi naman ng ilang mga rice miller na maghihintay na lamang sila na bumaba ang presyo ng palay kaysa kumuha sila ng mahal. Baka mamaya kumuha kami ng 34, 35. After 1 week, yung presyo na yun bilang bumaba. Doon pa lang, talo na kami pag giniling yun. Kaya sa ngayon, patapangan na lang. Kung may matapang ka na sumugal na 34, 35, di kumuha ka. Pag naman medyo alanganin ka, maghintay na lang na medyo bumaba pa yung palay. Samantala, kibit-balikat naman ang mga retailer at mga mamimili sa mataas na presyo ng bigas sa mga palengke na abot na ng 50 to 56 pesos per kilo. Siguro naman yung mga mamimili namin talagang mag-react niya. Ang taas eh. Dati hindi pa nag-react, ngayon baka mag-react na. Sabi nung may-ari natin, magtataas pa araw-araw magtataas. Bali, sabi ni ma'am, 265. Dati po, nasa 230 lang po ito eh. Yung huling bili ko. Ngayon, 265. Bali, lumalabas ang kilo, 53 daw po. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Aabot sa 8 barangay sa Zamboanga City ang apektado ng matinding pagbaha dahil sa mga pagulang dulot ng habagat. Si Pe Gayapa, humahataw. Hataw Balita. Nananatili pa rin ngayon sa evacuation centers ang ilang pamilya matapos na malubog sa tubig baha ang 8 barangay sa Zamboanga City, dala ng epekto ng southwest monsoon o habagat. Kabilang sa mga lugar na apektado ay ang mga barangay ng San Jose Gusu, Putik, San Roque, Tumaga, Kabatangan, Pasunangka, Santa Maria at Lunsuran, kung saan 6 lamang sa 8 lugar ang nangangailangan ng evacuation. Agad namang namahagi ang local government unit, gayon din ang City Social Welfare and Development Office ng relief goods para sa mga apektado. Sa San Jose Gusu, as of 9 p.m. kagabi, nasa 50 pamilya na lamang ang nananatili ngayon sa San Jose Gusu Elementary School na nagsisilbing evacuation center, habang 2 pamilya na lamang ang nananatili sa Armor Village. Makikita nga natin dito na hanggang bewang na yung taas ng tubig baha, kung kaya't kinakailangan ng ilang mga residente na sumakay ng bangka upang makatawid sa kabilang banda. Tambak din ang basura sa gilid ng daan na naglitawan kasabay ng pagtaas ng tubig baha. Sa kasalukuyan, ayon kay CDRRMO Head Dr. Elmir Apolinario, nagpapatuloy ang ginagawang analysis and evaluation ng kanilang ahensya, gayon din ng iba pang government agencies hinggil sa kabuuang halaga ng iniwang pinsala ng nasabing pagbaha. Ang mga underlying area, diyan bubuhos ng tubig, galing sa taas. And of course, yung ang daming drainages, ang problema kasi yung ginagawa namin ngayon, ang ginagawa ng city government ngayon, nilalaki sa mga drainage system. But it will take time. But we're working on that. In fact, we will appropriate a lot of money involved para ayusin yung mga drainage system sa atin. And hopefully, we're going to get to the bottom of these issues and provide necessary remedies para mag-agas yung problema sa baha. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga City, Fe Gayapa, humahataw! Hataw Balita. Nakakahanda ng pwersa ng Philippine National Police o PNP Bicol sa ipatutupad na seguridad sa nalalapit na pagsisimula ng gun ban para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o PSKE. Samantala, hindi pa rin aalisin ang police checkpoint sa 6-kilometer permanent danger zone sa kabila ng pagbaba ng posibilidad ng pagsabog ng Bulkang Mayon sa Albay. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Ilang araw na lang ay magsisimula na ang ipatutupad na gun ban ng Philippine National Police o PNP at Commission on Elections o COMELEC sa August 28 bilang bahagi ng nalalapit na barangay at sangguniang elections o BSKE sa October 30. Sa rehiyon ng Bicol, magkakaroon ng mga sere ng media forum at maging ang voters education activities sa iba't ibang lalawigan. Bunsod nito, nakahanda na rin ang pwersa ng PNP Bicol sa pagpapatupad ng seguridad maging ang mga random checkpoint sa iba't ibang lugar.
Ang barangay at saka sangguniang eleksyon na nalalapit ay sa pangkalahatan dito sa Region 5. Kahit pa paano, masasabi ko na ready na kami dahil yung mga checklist na binigay sa amin ng Camp Crame ay ito ay inisa-isa na namin na ini-implement. May mga memorandum circular na ang binigay ng Directorate for Operations at ito ay sa aming R3, sa aming Operations Division dito sa Campula. Ito ay inisa-isa na namin at binibigyan namin ng emphasis ang mga kakailanganin ng ating mga kapulisan sa police station. Ayon kay Police Regional Office o PRO5, Regional Director Police Brigadier General Wes Raimundo Obinque, handa ang hanin ng pulisya ng kabikulan sa halalan. Babatay naman ang pamuno ng PNP Bicol sa bilang ng voting precincts na itatalaga ng COMELEC sa mga taon na ikakalat nila sa araw ng eleksyon. Kung magkakaroon man ng kakulangan sa PNP personnel, by clustering ang gagawing pagbabantay ng PNP. As of now, sa Region 5, wala po tayong PAGs, yung Private Armed Groups. Pero mayroon tayong PPAGs, yung Probable Private Armed Group na minumonitor. Lalong-lalo na dito sa probinsya ng Albay. But all other provinces, wala pong existing na PAGs or yung PPAGs. Yan po ang ating probable private armed groups ay binibigyan ng pansin ng ating PIU, yung Police Intelligence Unit ng PPO, Police Provincial Office. Minumonitor sila, may nakatoka na particular tracker teams at ito ay kanilang tinututukan. Samantala, hindi pa rin aalisin ng PRO5 ang mga checkpoint na nasa 6 km permanent danger zone, ngayong mababa na ang posibilidad na matuloy ang mapaminsanang pagsabog ng Bulkang Mayon. Aniya, kailangan pa rin ang presensya ng pulisya sa naturang mga lugar upang umasiste at magbantay sa mga residente na nagnanais pang bumalik sa kanilang mga tahanan sa paanan ng bulkan. Aniya, kailangan pa rin ang presensya ng pulisya sa naturang mga lugar upang umasiste at magbantay sa mga residente na nagnanais pang bumalik sa kanilang mga tahanan sa paanan ng bulkan. Mayroon din tayong nakatalagang mga checkpoints from the PMFC, yung Provincial Mobile Force Company, na nagbabantay doon sa 6 kilometers danger zone. At kung ako'y tatanungin mo kung mayroon pa, yes, mayroon pa. Ito ay mangyayari lang na ipupull out namin if and when yung APSIMO ng Albay or the PIBOLCS, idideclare nila through the provincial government ng Albay na safe na at pwede nang bumalik yung mga tao, then doon lang po kami magpupull out. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Plano ng Department of Education o DepEd Bicol na ilipat ng lugar ang dalawang paaralan na nasa loob ng 6 km permanent danger zone dahil sa nagpapatuloy pa ring aktibidad ng Bulkang Mayon. DepEd Bicol nakikipag-ugnayan na sa Office of Civil Defense sa paghahanap ng site kung saan maaaring ilipat ang dalawang paaralan. Mula sa Legazpi City, Albay, si Jerry Galicia, humahataw live. Good morning, Jerry. Ilang mga mag-aaral ba ang maapektuhan ng planong pagsasara ng dalawang eskwelahan at saan sila mag-aaral ngayong nalalapit na ang pasukan na, Jerry? Yes, amigo, nasa tinatayang 1,000 mga mag-aaral ang maapektuhan ng planong paglilipat ng dalawang eskwelahan na nasa 6 km permanent danger zone na plano nga ng Department of Education o DepEd Bicol. At ngayong pasukan ay doon sila mag-aaral kung saan sila pansamantalang nanunuluyan ng mga evacuation center doon sa mga eskwelahan doon sa dalawang nabanggit na mga lugar, mamigo. Tinatayang nasa 1,000 mag-aaral ang maapektuhan ng planong paglilipat ng dalawang eskwela na nasa 6 km permanent danger zone sa dalawang munisipalidad. Kusod ng patuloy pag-alboroto ng Bulkang Mayon dito sa Albay. Makapag-aaral pa rin naman sila sa mga eskwelahan na mga itinalagang evacuation center kung saan sila nakikipanuloyan para sa pagbubukas ng klase sa August 29.
Ang dalawang eskwelahan na planong ilipat ng site ay ang Magapo Elementary School sa Tabaco City at ang Calbayog Elementary School dito sa bayan ng Malilipot. Nakikipag-ugnayan na rin ang DepEd Bicol sa Office of Civil Defense o OCD Bicol upang makahanap ng lugar na paglilipatan ng dalawang paaralan. Wala pa kaming napag-usapan, pero the OCD is also looking for alternative site para maalis nga doon. Kasi kailangan ng negosasyon, you have to buy a lot. Kung ayaw ibenta ng may-ari, hindi mo rin yan mapilit. Kami muna ay mag-a-adapt ng blended learning. Ibig sabihin, kombinasyon ng face-to-face at ng modular at ng other distance learning. Amigo, magpapatupad naman ang DepEd ng blended learning sa lahat ng apektadong learners para sa nalalapit na pasukan. Shifting ang gagawing pagtuturo ng mga guro sa mga eskwelahang may mga nanatili pang mga evacuee. Sa umaga, yung mga estudyante na nakatala doon sa mga eskwelahan at sa hapon naman ang mga batang bakwit ang tuturuan. Magbibigay din ang DepEd ng learning materials o modules para sa mga estudyante para tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata. Sa ngayon ay sa tent na nakatira ang mga pamilya pero nasa loob pa rin ng compound ng eskwelahan gaya sa San Jose Elementary School para bigyan daan ng mga mag-aaral na magamit ang mga classroom sa darating na pasukan. Gaya na lamang ng anak ni Aling Ana na grade 4 na sa pasukan na sa San Jose Elementary School na ito mag-aaral dahil sarado na kasi ang Calbayog Elementary School. Problema rin ang mga kagamitan ng kanyang 3 anak sa pasukan. Kasabay pa ang pambayad sa pagpapalibing ng kanyang magulang na nakaburol sa Tensa Evacuation Center. Kung saan kami nakatira, di doon din yung mga anak namin mag-aaral. Parang mas po kaysa doon sa kasi nakakatakot din yung bukid. Basta walang pa yung masahe ng yung mga mag-aaral kasi po talaga yung pamasahe, mahirap. Paunti-unti yung nagbili ng gamit. Yung sa tupad po dito sa evacuation, yung pinambili ko ng gamit. Kulang pa. Kasi 3 sila. Yung ilang notebook yun, sir. Yung isang sapatos, may kulang pa sapatos, uniform. Ang grade 6 student naman na si Boyet, payag naman na sa San Jose Elementary School mag-aral kaysa di makapasok sa eskwela. Inaalala rin ng kanyang eskwelahan sa Calbayog at ang naging karanasan na kasama ng kanyang mga kaibigan sa naturang lugar. Sana buksan ulit para may makapag-aral din doon. Marami pang bata. Okay lang po dito kasi nakapag-aral din po. Tsaka nakakapagturo din po yung mga medyo po mahirap. Siksikan, mainit. Tsaka hirap sa pagkuha ng tubig. Amigo, ngayong Lunes ay magsasagawa naman ang paglulunsad ng Brigada Eskwela ang DepEd Bicol sa Gogon Elementary School sa Legazpi City. Humingi naman ng tulong ang DepEd Bicol sa mga stakeholder at mga magulang na sa paghahanda ng mga paaralan. Yan ang balita mula di sa Albay. Balik sa iyo, Amigo. Jerry, naunawaan natin, maraming mga naapektuhan ng mga magulang at mag-aaral diyan sa 6-kilometer permanent danger zone na inilikas at hanggang ngayon nga nasa mga evacuation center pa. Wala bang nagpapasabi dyan, Jerry, na tulong mula sa mga otoridad, mula sa lokal na pamahalaan para suporta man lang sa mga gamit eskwela ng mga estudyante, Jerry? Ayon kay Ana Marie Bulskilios na kausap nating magulang, ang gagamitin niyang pambili ng mga kagamitan ng kanyang mga anak ay mula dun sa Department of Labor and Employment o DOLE Tupad, dun sa kanyang ginagawang paglilinis dun sa loob ng evacuation center, Amigo. Oo, pero sana meron ding mula naman sa sa lokal na pamahalaan. Anyway, maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Legazpi City, Albay. Hataw Balita.
Tuloy-tuloy na ang isinasagawang Voters Education Program ng Commission on Elections o COMELEC sa bayan ng San Andres, Catanduanes upang maipaintindi sa mga nais kumandidato ang mga tamang impormasyon na kailangan sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita. Patuloy ang isinasagawang Voters Education Program ng Commission on Election o COMELEC sa San Andres sa lalawigan ng Catanduanes. Nagsimula ito noong Lunes, Agosto 7 sa mga barangay ng Hulayan at Manggayawan. Layunin ng programang ito na maipaintindi at magbigay ng mga tamang impormasyon sa mga residenteng nagbabalak na kumandidato sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Kabilang sa mga ipinaliwanag ng COMELEC ang tamang paglalagay ng mga impormasyon sa kanilang Certificate of Candidacy o COC upang maiwasan ang aberya sa paghahain nito at maging mabilis ang magiging proseso sa COMELEC. Kasabay nito ay katuwang din ang San Andres Municipal Police Station sa pagbibigay kaalaman sa mga gustong tumakbo bilang mga opisyal ng barangay. Ipinaliwanag ng Philippine National Police San Andres ang kahalagahan ng presensya ng pulis sa darating na halalan. Isa na rito ang pagsasagawa ng threat assessment sa bawat tumatakbong kandidato para maging mapayapa at tahimik ang isasagawang eleksyon. Samantala, ang aktibidad na ito ng COMELEC ay magtatagal hanggang sa matapos nilang ikutin ang lahat ng mga barangay sa bayan ng San Andres. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! At sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan, batay po sa monitoring ng Philippine Weather Bureau Pag-asa, patuloy ang pag-iral ng southwest monsoon o habagat, partikular sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Luzon ay walang masyadong namataan ang mga kaulapan, kaya inaasahan po ang mainit at maalinsangang panahon sa Luzon. Wala ring na-monitor na anumang sama ng panahon, low pressure area o LPA sa loob man o labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Malaki po ang tsansa na hindi magkakaroon ng bagyo sa bansa sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Bicol Region, Visayas, Zamboanga, Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Palawan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil po sa habagat. Samantala, makararanas naman ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil pa rin sa habagat o localized thunderstorms. Ang agwat po ng temperatura para po sa Baguio City ay maglalaro mula 17 hanggang 23 degrees Celsius. Sa Metro Manila ay 27 to 32 degrees Celsius. 22 to 31 sa Tagaytay City area. Sa Legazpi City ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa City, ang temperatura po ay maglalaro mula 26 to 32 degrees Celsius. 25 to 32 sa Cebu City area at sa Davao City mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Magandang balita dahil po sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa. Kaya po ang ating mga kababayang mangingisda, pati na rin ang may mga maliliit na sasakyang pandagat, ay malayang makapapalaot sa mga baybayin. Sumigat po ang araw kaninang alas 5:42 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 6:20 ng gabi. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, bukas na sa publiko ang kauna-unahang Heart Institute sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Si Weng Fernandez humahataw. Hataw Balita. Ibinida ng Amay Pakpak Medical Center o APMC sa Marawi City ang ipinagmalaki nilang state-of-the-art na facility bilang kauna-unahang Heart Institute sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Nagkakahalaga ang mga ito na nasa 150 to 200 million pesos. Dinaluhan ni Undersecretary ng Department of Health na si Dr. Abdullah Dumama Jr. ang inaugurasyon nito sa Marawi City noong Biyernes, August 11.
Maging ang Executive Director ng Philippine Heart Center ay nakiisa rin sa nasabing event. Nanawagan si Yusik Dumama na maipagpatuloy ang naturang adhikain na makatulong sa kapwa. I hope ipagpatuloy niyo po ito, hindi mo ito pwedeng pabayaan. Nandyan na po tayo, mag-commit na po tayo, hindi mo pwedeng ma-disappoint ang ating mga kababayan. Because sigurado ako, ang laki-laki mo ng expectations nila. Labis naman ang pasasalamat ng Medical Director ng Amay Pakpak Medical Center na nagkaroon ng katuparan ang kanilang pangarap para sa Bangsamoro Region. Is a living proof and a realization of our lifelong dream of becoming a fully functional regional heart center in Bangsamoro Region and Northern Mindanao. Masaya rin ang Northern Mindanao Medical Center na sa simula pa lang ay katuwang na ng APMC para maisakatuparan ang pagkakaroon ng Heart Institute sa kanilang lugar. Ayon kay Dr. Bernard Julius Rocha, ang Chief ng Heart, Kidney and Lung Center ng Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City, malaking kagaanan at kabawasan sa kanila ang pagbubukas ng APMC Heart Institute. Nandito talaga kami na para tulungan talaga sila, and we are so happy na after so many years na inaugurate na rin yung heart program nila. So sa amin, no, gagaan in terms na at least yung mga kababayan natin na from this part, no, from this region, maoperahan na dito, no? Maoperahan na dito na yung census namin, yung makukuha rin yung taga dito, which gano'n naman yung design talaga. Ang APMC Heart Institute ay nasa Basic Comprehensive Center na may kakayahang makapag-perform ng simple and other complex cardiovascular procedures. Target ng nasabing ospital na sa taong 2027, maging advanced comprehensive care na ang APMC. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa Cagayan de Oro City, Wing Fernandez, Humahataw. Hataw Balita. Sa pagdiriwang ng kanyang ika-79 na kaarawan, isang espesyal na pagpupugay ang inialay ng pamahalaang panlalawigan kay Master Weaver at Living Treasure Magdalena Gamayo. Isinagawa ito sa inaugurasyon ng isang weaving center sa Barangay Lumbaan, Bikbika, Pinili, Ilocos Norte kahapon, August 13, 2023. Tawag ng mga residente sa kanilang lugar ay Nanadalen. Ang piniling weaving center ay nakatayo hindi lamang bilang isang pagpupugay, ngunit bilang isang pangako na pangangalagaan, pararangalan at ang tradisyon ng paghabi ng mga Ilocano. Isa rin itong santuaryo para sa sining na pinagkadalubhasaan sa buong buhay ni Gamayo. Ang Pinili Inabella Center ay pinondohan ng Department of Public Works and Highways na magiging isang permanenteng lugar para sa mga lokal na manghahabi upang mahasa ang kanilang mga kasanayan at para mapalakas ang tradisyon ng paghabi ng mga Ilocano. Hataw Balita. Maganda yan. Sana ipagpatuloy, ano? At mamaya na po ang panibagong sesyon ng mass indoctrination po ng MCGI, kung saan mapapanood niyo po yan mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 14, talatang 21. Siyang humahamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala, ngunit siyang naaawa sa dukha ay mapalad siya.
At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-14 sa buwan ng Agosto 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.